Okay, morning. So habang tinatanggal ko po yung mga plastics ng upuan para ilagay natin yung free na seat cover, ikutan na rin po natin itong engine bay nya. Pag-aralan natin together. So dito sa passenger side po, nandito yung air filter, tapos coolant reservoir. Okay, po yung kanyang turbo. So chinek ko po sa manual, wala akong makita, or siguro na miss ko lang, wala siyang nakalagay tungkol sa turbo, pero chinek ko sa internet and meron nga po. Yun yung kanyang turbo. So power steering fluid, and then ito yung kanyang accelerator. So kung titignan nyo po yung accelerator, mechanically controlled na. So aapakan doon through sa accelerator pedal via cable. So try kong galawin po yung, so kita nyo pa. Okay, so mechanically controlled, electrically operated na po siya. So meron siyang siguro potentiometer ang tawag dito. So depende sa bigay mo ng apak, so yun yung i-command ng electrical signal para i-open sa yung i-command niya sa computer box para magbigay ng required fuel supply. So radiator, steering fluid. So ito yung kanya refill. So papunta sa reservoir. Ito yung mga injector. 1, 2, 3, 4 injectors. Ito, not sure kung ano po ito, pero connected sa makina dito direct sa engine block. So maintenance wise po, medyo makipot. So talagang kapag kailangan natin magpalit ng belt, medyo tight yung space. Ito naman po ang difference ng yung mga Ranger ngayon ng Ford. Itong space na to napakalaki. So napakadali pong mag-perform ng maintenance. So siguro dahil medyo lumaki po yung makina nito. And nalaman ko lang din sa internet na itong makina po pala na ito is yung engine block niya is aluminum versus sa mga typical na bakal steel. So hindi po natin alam kung ilan ang taon ang itatagal ng aluminum na engine block. So anyway, ang 4 and 14 dinevelop siya noong 2006 para sa European market, dahil siguro po nag-start na silang mag-develop that time para sa Euro 4 emission standards. So merong according sa wiki po ito, may collaboration ang Mitsubishi with Renault or Renault para mag-develop ng engine para sa mid-size cars and trucks na diesel engine. So ito po yung dinevelop nila, and then dinala rin po ito sa Delica, sa Expander yata. Expander, tama po ba yun? So i-correct ko lang po, hindi Expander, Outlander noong 2010. Then 2012 nilagay na nila itong makina na to sa Delica, bago nilagay sa L2 and L3 noong 2017. So kung titingnan natin, medyo matagal-tagal na rin po itong makina na to. Kaya lang first time po namin magkaroon ng 4 and 14 engine, so totally wala po kaming experience sa makina na to. Pero so far doon sa first long drive natin from Santiago City to Baguio City, and happy naman po tayo sa performance niya. So baya kaya pa ang Buklaw, naglalaro tayo sa second and third gear. So pag talagang matarik, doon lang po tayo talaga pumupunta ng first gear. Okay, so yun po yung kanyang dipstick. So lipat po tayo sa kabila.
Oh, by the way, nandito rin po pala yung kanyang spare engine power, engine ECU, diag, not sure kung ano po yung diag, starter spare, and windshield washer. Itong windshield washer, pag naubos po, papalitan natin ng pure windshield washer fluid. Tapos ito yung kanyang manual na opening closing ng outside vent. Okay, so dito naman po sa driver side, nandito rin yung ibang mga fuse. So radio cigarette, wiper, washer, heater, back turn, high beam, tail light, horn, hazard, room, clock. Okay, so dito naman po yung air vent niya. Ito naman yung kanyang push pull. So kanyang brake light switch. Okay, clutch. Not sure bakit meron po tayong indicator sa clutch. So sa mga nakakaalam po, pwede po bang i-ikwan ito? Bakit meron? Ano po ang purpose? Siguro signal po sa transmission kaya. Okay. Tapos yung kanyang original design ng parking brakes and yung shifter na nandito pa rin, all original design except dito sa instrument panel na bago na. Okay, so ito po yung kanyang basic information. 4N14 engine, 2.268cc. Okay. And nandito naman po yung kanyang vehicle identification number, battery compartment. Meron pong access yun sa cabin sa likod. Bubuksan po yung panel doon. Then nagkaroon ng isang space. So maganda po siguro pag naglagay tayo ng additional na equipment sa likod, then pwede tayo magbutas na lang yan. Ito sa kanyang fuel pump, fuel filter assembly. Okay. So sabihin ko lang po sa inyo yung medyo mga kabisado ko. At nag-aaral pa rin po tayo sa automotive. Dipstick. Okay, so far ganun po, very basic. And nandun po yung kanyang intercooler para sa turbo. Okay, yung kanyang alternator and power steering. Nasa ilalim ng alternator is power steering, and then sa kabila po yata yung compressor ng aircon. Okay, so still very basic na makina pero upgraded na. So ito yung kanyang oil filling cup. Then check po natin yung kanyang oil level after 500 kilometers of running. Okay, so dito sa taas, pag inangat po, ito yung insulator nya. So pag sira po ito, palitan na po natin para maiwasang pumasok yung init sa cabin. And then itong mga rubber seals nya, make sure na all in good condition para hindi po sumingaw yung init papunta sa loob. Okay, so far for 500 kilometer run, very happy po tayo sa performance nito, maliban sa mga small findings like yung intermittent yung seatbelt ng passenger side, then yung pababa sa bundok sa Bokod, Benguet, and medyo nangamoy po itong passenger driver side brakes. So tignan po natin, monitor na lang natin. Other than that, clutch po magaan, sarap i-drive, hindi nakakapagod. So yung overall experience ko po for Santiago City to
Baguio City, hindi po ako napagod i-drive. Kahit na hindi ganun ka-favorable yung weather, maulan po along the way. So very very comfortable siyang i-drive. Okay. So ito naman pong kanya, protective matting. So may mga clips po siya. Okay. So ayan po yung ating update sa engine bay or engine compartment area ng ating L300 FB 2024 4N14 engine. Okay. Salamat po. Okay.